Tito, huwag kang mamatay. Ayaw ni An-An na mamatay ka. Tito, wala ka na bang pera? Kapag lumaki si An-An, magtrabaho ng mabuti para kumita ng maraming pera. Bumili ng candy para kay Tito. Ito lang ang pera ko ngayon. Ibibigay ko sa iyo. Original. May mga taong hindi ako sagabal. Mayroon ding mga nangangailangan sa akin. Nais lamang ang aking pag-iral. Gusto mo bang umuwi ka sa... Gusto ka ni An-An. Kailangan ka ni An-An kapag ang tatay ni An-An. Kung gayon, dapat din mangako si daddy kay An-An na manatili kay An-An habang siya ay lumalaki. Wala nang pagtalon sa bangin. Hindi mo maaaring iwan mag-isa si An-An. Nangangako ako sa'yo. Xuanshen, bakit ngayon ka lang nagising? Sobrang nag-alala ako. Xuanshen, alas 11 na. Ayon sa proseso ng pagmamana, matagal nang dapat ang mga abogado tumawag sila para ipaalam. Hindi ito tama. Anong nagmamadali? Shen Jihan, presidente ng Xingyao Group. Ang daming mana. Kailangan ng oras sa paglista. Ako dapat ang magtanong sa iyo, kailan mo siya huling nakita? Ano nga bang napag-usapan? Sigurado bang walang sabit? Napagtanto kong mahal ko pa, Kuya Zing. Nagdesisyon na kaming magpakasal. Pero tuwing nakikita kita, hindi ako mapalagay kapag kasama siya. Hindi ka na lang ba mawawala? Basta't hindi ka nalilito, kami ni Biga, siguradong masaya at maligaya. Alam kong nasasaktan ka, pero sa huli, sigurado mo akong ililigtas, di ba? Ang kwintas na ito ang simbolo ng kaligtasan. Mabuti. Ikaw ang tagapagligtas ko. Heto na. Ipinapangako ko sa'yo. Mahusay. Talagang determinado siyang mamatay. Hintayin mo lang ang pagdagsa ng pera. Ang kanyang mana ay sa iyo nakatakda. Sa kabutihang palad, ako ang tagapaglipat na alamang balangkas. Sa orihinal na kwento, pagkamatay ni Shen Jihan, iiwan niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang di makuhang pag-ibig, Uyang Ji. Kahit sa pilitan ko, kinuha mula sa kamay ni Uyang Ji, binili ang patunay ng kanyang pagkakakilanlan, kwintas na kissing fish. Hayaang magpanggap si Xia Jing, unang pag-ibig ni Shen Jihan, ngunit ang pangkalahatang direksyon ng balangkas, hindi ito magbabago. Ayos yan, Xuanshen, palagi ka namang ganyan, anumang sabihin mo, nagkakatotoo, talaga kang mabuti kong kapatid. Hangal. Kung hindi lang ako napunta dito, katawan ng 6 na taong gulang mong kapatid, dahil bata pa, hindi ko ito nagawa agad, mangyari ang isang bagay kay Shen Jihan. Shen Jihan, ang bihirang kalasa, maaaring mapunta sa iyong bibig. Kapatid, taong tulad ni Shen Jihan, lalaking malalim ang iniisip, hindi mo siya kaya, pero kaya ni Zaizi. Hintayin mong makuha ang mana ni Shen Jihan, naging babaeng sobrang yaman. Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Hindi ka makakahanap. Hello, abogado Zhang po ba ito? Tungkol ba kay Jihan? Usapin ng pamamahagi ng mana, ay naayos na. Sabihin mo, nakikinig ako. Ano? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Shen Jihan, hindi siya patay. Si Shen Jihan ay hindi. Ang kagalang-galang na presidente ng Xingyao ay nag-iwan ng liham ng palem at umalis ng walang salita. Kung sakaling malaman ito, ang buong distrito ng negosyo, malamang pagtatawanan nila ito. Matanda, hinaan mo boses mo. Huwag mong takutin ang mga bata. Kaninong bata ito? Akin. Ang anak ko, si Anan. Ikaw lang. Para sa babaeng apelidong siya noon, nagpapakadesperada. Umalis para mamasyal. Nag-uwi lang ng anak. Akala mo matanda na ako, na ako'y nahihibang na. Madaling lokohin. Ganon. Hindi takot si Anan. Mabagsik lang si Apong Lolo. Hindi niya sasaktan si Anan. Apong Lolo. Ako si An-An. Ayaw na sa akin ni tita. Si An-An sa bangi. Nahanap si tatay. Pumunta siya sa bangin.
Naisipan niya pa rin ang isiping mamatay. Batang ito na, sa di sinasadya, humila sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Salamat sa Diyos, buti na lang nandito ang batang ito. Anan. Halika, yaka po ni Apong Lolo. Paghahanda para kay Ananaga. Ang pinakamagandang kwarto, tubig pang paligo, handa na. Sige. At saka, ipabigay kay Abogado Gao. Hindi na kailangang pumunta bukas. Ang testamento na ginawa ko noon ay binabawi na ngayon din. Sige, gagawin ko agad. Ano? Nagkamalay ka na rin. Tapos na ang kalokohan sa babae. Naintindihan ko na. Simula ngayon, may anak akong papalaki. Hindi na ako basta mamamatay. Sige. Tamang-tama ang dating ng bata. Sa orihinal na akda, patay na siya sa ngayon. Paano kaya nagbago ang kwento ng ganito kalayo? Maaari kaya? Dahil kay Shen Niene. Bayaran mo. Malinaw na binigay ko. Kinaliho at Lin Aifang, mga tanga, malaking halaga ng pera. Sabihin mong bantayan si Shen Nienen ng kontrolado. Sa liblib na nayon, hayaan si Shen Nienen na mag-isa. Ano ang mali? Hindi pwedeng maghintay lang. I-message si Shen Jihan agad. Anyayahan siyang makipagkita. Sige. Libre ka ba, Jihan? Gusto kitang imbitahin kumain. Bago ka dito, hindi pa kita nakikita. An-an ang pangalan ko. Dito na kami ng tatay ko. Mas mabuting mag-ingat ka. Kakaiba ang ugali ng pamilya nila. Masungit ang mga matanda, mahilig manghagis. Ang mga bata, laging nag-aaway dahil sa babae, lumalaban sa matatanda. Kapag nandyan si An-an, hindi na sila mag-aaway sa hinaharap. Gusto ba ni Anan makipag-usap sa ibon? Tapos na, siguro nga ulit, si Sia Jing ang yamaya sa kanya, magagalit na naman ang matanda. Sunod, Sina. Tinanggihan niya ako, hindi naman siya, ganyan sa akin. Tatay. Ring ng ring ang phone mo. Hayaan mo na lang. Ngayon, wala lang ginawa si tatay. Nakasama lang si Anan ko. Si Shen Jihan pala, hindi man lang sumagot, hindi ako makapaniwala, sa puso niya, bukod sa akin, ano pa, ang mas mahalaga, hindi na kaya maghintay, pumunta agad sa pamilya Shen. Isuot ang kwintas na kissfish, tandaan, simula ngayon, ituring mo ang sarili mong, tunay na may-ari ng kwintas, nang may karapatan, bawiin ang lahat ng nararapat. Mabuti. Gagawin ko ang sabi mo. Tingnan nyo, matanda. Talagang nagbago ang binata. Ito ang unang beses, nakatanggap ng mensahe niya, hindi tumakbo ang binata, at kasama ang ating munting miss, naglaro ng matagal. Sumikat na nga ang araw sa kanluran, nakalaban niyang balewalain, ang mensahe ni Sia Jing. Oo, oo. Sabi mismo ng binata, sabi huwag pansinin. Munting miss, siya ang swerte ng aming pamilya. Jihan, napakarami kong mensahe sa iyo pero hindi ka sumagot. May nangyari ba? Sobrang nag-alala ako sa iyo. Dumating lang para tumingin. Nandito na ang masamang babae. Tatay. Natatakot si An-an. Gusto ni An-an ng yakap. Anong mayroon? Kaya ikaw nga si Shen Nienen, ang kapalaran at swerte ng orihinal na bida. Talaga bang ganito kalakas? Pero hindi mahalaga. Marami akong paraan sa iyo. Sino nagpasok sa'yo? Ano ang pakay mo rito? Lolo Shen, si ate nag-aalala kay Tiyo Jihan. Hindi ko maabot si Tiyo, kaya hindi ko napigilan. Lumapit at kumustahin. Parang may balak na masama, may masamang balak. Huwag kang matakot, Anan, andito ang dakilang lolo. Tiyo Jihan, sinabi ni ate sa iyo, pagkatapos sabihin ang masasakit, pakiramdam ko ay nagsisisi, umiyak buong magdamag, namaga ang mga mata ko sa iyak. Jihan, patawad. Hindi kita naabot buong araw kahapon, lubos akong nag-aalala.
Hindi ko dapat sinabi yan. Baka may gawin kang malala. Mapapatawad mo ba? Alam mo, mahal kita sa aking puso, di ba? Tatay, Hindi mo na kailangang humingi ng tawad. Kung wala nang gagawin, pakiusap umalis ka na. Kailangan kong makasama ang anak ko. Nagkamali ako. Hindi ko dapat ginamit ang mga damdamin natin sa pagdukot sa iyo. Paano tayo susuporta? Ang kabutihan mo sa paghikayat sa akin, hindi ko ito malilimutan. Masama ito. Ang tandang tatay ay maniniwala na naman sa salita ng masamang babae. Kahapon, siya ang nandito. Gawing mawala ang tatay mo. Siya ang nagtulak sa tatay mo. kaya pala tumalon ang lahat dahil sa kanya. Tatay, huwag kang magtiwala sa kanya. Huwag kang padala sa kanya. Mangloloko siya. Hay nako, gaya nga ng inaasahan sa orihinal na bida. Hirap na siyang pakisamahan mula bata. Kapatid, hindi mo naintindihan. Kami ng tatay mo ay mabuting magkaibigan. Bakit namin gugustuhing mamatay ang tatay mo? Anen, pareho silang masasamang tao. Mga sinungaling silang lahat. Huwag kang makipagkaibigan sa masama. Hindi. Ayaw ni An-An ng mga gamit mo at hindi rin makikipagkaibigan sa'yo. Tatay, natatakot si Dad. Pwede mo bang paalisin ang dalawang ito? Hay nako, sobrang protektado ang bida sa takbo ng kwento. Bata pa lang, ang hirap niyang pakisamahan. Ngayon, anak na siya ni Shen Jihan. Bilang lehitimong anak, hanggat siya'y nabubuhay, kahit mamatay pa si Shen Jihan balang araw, hindi mapupunta sa kamay ni Xia Jing ang mana. Mukhang ang tanging paraan ay alisin muna ang balakid na ito. Kailangan kong makasama ang anak ko ngayon. Ayaw ng anak ko kapag may estranghero. Kung walang mahalaga, kung tungkol sa iba pa, pakiusap umalis na kayo. Jihan. Pagkatapos ng lahat ng taon ng pagkakaibigan, nakalimutan mo na ba talaga? Huwag kang masyadong malamig sa akin. Sige na. Anen, nakita mo ba? Walang hiya talaga. Ikaw. Hindi natin dapat gayahin ang masamang ugali. Alam mo. Huwag kang mag-alala, Lolo. Si An-An ang pinakamasunuri. Tatay, matutulog na si An-An. Mabuti ba o hindi? Pinapatulog ni tatay si An-An. Ang ating munting amo at dalaga ay matutulog na. Pakiusap, umalis na kayo. Xuanshen, hindi namatay si Shen Jiban. Basta na lang, nagdala ng anak sa labas. Tingnan mo kung paano niya inaalagaan. Ano na ang gagawin natin? Ang mana ba niya ngayon ay wala na sa atin? Tumahimik ka. Bakit magpapanik? Ano ang dapat ikatakot? Manatili ka lang. Hindi mo kailangang problemayin ito. Hayaan mong may maisip ako. Si Miss Xia, tumatawag ka ng ganitong oras. May kailangan ka ba akong gawin? Ako, si Liho, ay handang tumulong. Utos. Ang iniutos ko sa iyo dati ay nagawa mo ng mahusay. Hindi ko ba sinabi, nabantayan ang batang iyon, ngunit hindi lang siya nakatakas mula sa bangin ng bundok. Tumakbo siya palabas, at patuloy na sinisira ang mga plano ko. Miss Xia, ano ang ibig mong sabihin? Ginawa ko ang lahat ng sinabi mo, at binantayan kong mabuti ang bata. Pinagtrabaho ko siya araw-araw, binubugbog o sinisigawan. Napaka-komportable na ng buhay niya ngayon. Nasa pamilya na siya ng Shen, naging panganay na anak na siya ng Shen. Ito ang sinabi mo, na binantayan. Ito. Ano? Hindi ito maaari. Noong isang araw, itong paslit na ito, ninakaw ang gintong singsing ng pamilya namin. Binugbog namin siya ng husto, at iniwan sa ilang. Akala namin, nakuha na siya ng mga lobo. Ang talunan talaga, gusto mo bang bawiin ang pagkakamali mo? Siyempre gusto ko. Ano ang dapat kong gawin? Sa pagkakataong ito, gusto ko siya. Kung hindi ito magtagumpay sa pagkakataong kailangan mong isauli ang perang binigay ko sa iyo dati. Bayaran lahat ng may interes. Naintindihan mo? Mabuti. Sige, naintindihan ko na. Paumanhin, Tito. Hindi sinasadya ni An-An. An-An. An-An, lumabas ka agad, An-An. Mahal na senyor.
Hinalugog namin ang buong bahay, pero di mahanap ang munting dalaga. Ang bowl lang ito, nahanap sa gilid ng daan. Suriin ang NIA footage, galugarin agad ang bahay, at mga kalapit na kalsada. Dalhin dito lahat ng NIA footage. Gusto ko makita sa loob ng 5 minuto. Sige. Ikaw na mga ngalakal ng tao. Kahit sino ka pa. Sino mang magtangkang saktan ng anak ko, Shen Zihan. Pagbabayaran nila. Ipahanda agad ang buong pamilya. Lahat ng magagamit na tauhan, magtipon agad. Sumama ka sa akin. Ako mismo ang hahayo sa pagtubis. Ano? Mahal. Tumawag lang si Miss Sia. Ang ibig niyang sabihin ay, para makasiguro, mas mabuting tanggalin ang problema hanggang sa ugat. Ito. Ang pagkuha ng buhay ay nangangailangan ng kabayaran na buhay. Karaniwan, hindi ko man lang magawang pumatay ng manok tapos gusto mong ako ang gumawa niyan. Hindi ko talaga magawa. Nandito ka na. Ikaw na ang gumawa. Wala ako sa bahay. Inihahanda ko ang mga gamit panlinis. Paano ko naman iiwan ito ngayon? Tama na dada, bilasan mo. Ay Fang. Sa liblib nating ito, sa lugar na walang Diyos, basta't malinis ang pagkakagawa, walang makakaalam. Pagkatapos nito, double ang pera. Gamit ang perang ito, buong pamilya natin, magpakaligaya sa ibang bansa. Hindi ka na mag-aalala pa. Sinasabi ko sa'yo, Lin Aifang, kunin mo ang perang ito, at tumakbo tayo sa ibang bansa, o babalikan kita, at uunahin ko ang maliit na iyon, saksakin kita muli hanggang mamatay. Talagang pinalambot ka. Sinabi ko na ngang ayoko, sa lugar na walang Diyos. Okay lang ang mga bata, hindi sila tatakbo dito. Kung may makita ka, siguraduhin tawagan ang numerong ito. Sige, sige. May kailangan ka pa. Parang may narinig ako, boses ng batang babae. Sa aking lumang hindi naman siguro may batang babae. Mali ang narinig mo. Buksan mo ang pinto. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa iyo, nang hihimasok kayo sa pribadong pag-aari, ay demanda kita pag di umalis. Matapos mawala si Anan, palagi akong balisa simula noon. Parang may naririnig akong hindi totoo, na pagkamalan ko yata. Tunog ng pusa sa boses ni Anan, masyado lang akong balisa. Ang mga ligaw na pusa namin, marami talaga sila. Mahilig silang umungol. Daming dumadaan dito. Napagkamalan nila ang iyaw. Sa tunog ng batang babaeng nagsasalita. Kaya, mali lang ang narinig mo. Kung may makita kang batang babae na 6 o 7, pakitawagan mo ako. Bibigyan kita ng pabuya. Sige. Kung makita ko, tiyak na. Sasabihin ko agad. Huwag kang satsamotset, bilasan mo ang trabaho. Kung hindi, darating si G. Sia para atakehin tayo. Sino yan? Hindi kaya talaga si G. Sia yan. Sino pa ba? Si G. Sia. Ang malas mo talaga. Hello, Liho. Kumusta? Nakuha na ang tao. Ayon sa utos mo, agad na aayusin. Naghahanda na. Ang bagay na ito, kailangan mo itong gawin para sa akin. Kung hindi ito magawa ng tama, kukunin ko ang buhay mo. Opo, opo. Binibining Sia, huwag mag-alala. Walang magiging problema. HMPH. Batang pasaway ka. Ano ang pag-arte mo? Dahil lang may pera sila. Kung hindi dahil sa pera, nakipagharap na sana ako sa kanya. Pinag-uutusan mo ako ng ganyan. Tapos na. Ang taong ito. Anong gagawin natin? Nahanap na ba ang bata? Paano na tayo kay Miss Sia? May ipapalawanag na ba? Ano ba hinahanap mo? Madulas talaga ang bata. Nawala sa isang iglap. Diyos ko, makakasama ko ka habang buhay. Anong malas naman ito? Hindi ako nakatikim ng tupa, tapos nabalot sa dumi. Huwag kang umiyak. Anong iniiyak mo? Mag-isip muna ako. MS, Sia, pinin na lang. Tapos na lahat ng iniutos mo. Ayos na lahat. Kailan ang huling bayad? Magaling, ililipat na agad ang pera. Array, Diyos ko,
Sa buong buhay ko, hindi ako nakakita ng ganito karami. Kaya ano kung tumakas si Anan? Nakuha naman natin ng pera. Tama. Sino magmamalasakit sa bata? Buhay man o patay, di bale. Aalis na tayo ngayon din. May pera na tayo ngayon. Sino pa titira sa lugar na to? Tapos na. Akala mo ba madali si Liho? Bilisan mo. Dali, lakad. Anong nangyayari? Mr. Shen, may aso sa daan. Humaharang sa daan. Tatay ni Anan. Puntahan si Anan agad. Nako, di naintindihan ng tatay ni Anan. Nakakabaliw sa kaba. Unang beses makilala si Anan, may kasama rin siyang aso. At madalas si Anan nakikipag-usap sa hayop. Laging nasa harap ng kotse. Baka naman, para gabayan ako. Sundin ang aso, may balita kay Anan. Pero sa lugar na ito, nahalugog na ba natin lahat? Bilisan. Ay, Mas mabilis pakiusap. Anan. Gising na, Anan. Nandito si Daddy. Buksan mo ang mga mata mo, tingnan mo si Daddy. Nandito si Daddy. Anan. Anan, imulat mo mga mata mo, tingnan mo si Daddy. Okay, Anan. Imulat mo mga mata mo, Anan. Nagkamali si Daddy. Sa Hardin, dapat nanatili ang tatay sa tabi mo sa bawat sandali. Anan. simula nang mahanap ang batang dalaga. Patuloy akong nagsasaliksik at kumukonsulta. Hindi pa ako nakakapagpahinga. Uminom ka ng tsaa. Dr. Chen, kumusta na si Anan? Matiyak ninyo, Ginoong Shen, nabigyan ko na si Miss Anne ng buong katawan na pagsusuri muli. Buti na lang, mga sugat lang sa labas. Walang nabali o nasaktang organo sa loob. Naglagay na ako ng pamahid para sa kanya. Natutulog na siya ngayon. Gamitin ito 2 beses sa isang araw. Patuloy na ipahid sa loob ng 1 linggo. Salamat sa tulong, Dr. Chen. Walang anuman. Si Presidente Shen ay may tanong. Maaari mo akong tawagan anumang oras. Tagapamahala Liu, alagaan mo si Anan bukas. Humanap ka ng tagapag-alaga, mahinahon ang ugali, madaling lapitan. Sige. Piliin ang pinakamahusay. Walang mananakit kay Anan. Nakuha ko. Ang lalaki ay si Liho. Ang babae ay si Lin Aifang. Residente ng Lahua Village. 6 na taon ang nakalipas, inampon nila ang bata. Binubugbog o sinisigawan nila ang bata. Ngayon, abandonado na ang lugar. Hinahanap din sila ng pulisya. Hanapin sila at i-report mo agad sa akin. Lakas ng loob nilang saktan ang anan ko. Gagawin ko si... Lintik ka. Kinuha pera ko, pero di nag-deliver. Akala ko, inasikaso niya si Shen Nianen. Tapos nakita ko na lang balita mamaya. Naghahanap ang pamilyang Shen ng yaya para sa bata. Yaya para sa bata. Hindi lang basta kumuha ng yaya, pwede kaming magrekomenda para sa kanila. Ayun na. Ginoo. Siya ay may malawak na karanasan sa pag-aalaga ng bata. MS, Queen Ayang Zai. Saan mo nakuha lahat yan? Pangit at baluktot. Para lang akong pinaglalaruan mo. Jihan. Narinig ko kay Mrs. Lee, naghahanap ka ng yaya para kay Anen. Ang pamilya namin nag-hire ng yaya para kay Xuanshan at sang-ayon ng lahat sa pamilya. Siya ay mabait, nasiyahan din si Xuanshan sa kanya. Magandang araw, Ginoo. Ako si Jiang Yu, Tito Jihan. Ang galing ni Auntie Jiang Yu. Siya ang bahala sa mga pagkain ko. Masarap talaga ang luto niya. Siguradong magugustuhan din ni Anne. Jihan. Tama si Xuanshan. Si Auntie Jiang na ito, hindi lang magaling magluto, pero nakapunta na rin sa ibang bansa. Marunong mag-Ingles. Mataas din ang pinag-aralan. Siya ang mag-aalaga kay Anne. Perpekto na talaga. Para sa karaniwang tao, hindi ako basta magrekomenda ng kahit ano sa iyo. Jihan. Alam ko, galit ka pa rin ba sa nangyari dati? Nasa puso mo ang sisi. Pero hindi ko talaga sinasadya. Nitong mga araw, di ako makakain o makatulog. Naiisip ko lang yan, hayaan mong gumawa ako ng paraan para makabawi. Tito Jihan, si ate ay laging nakakaramdam ng pagsisis, hindi siya makakain nitong mga nakaraang araw. Sana huwag mo siyang biguin, kabutihan ni ate. Tagapagligtas ko.
Yung insidente noon, maaaring nagkamali ako ng pagkaintindi. Kung tatanggi ako, magmumukha akong maliit. Maraming salamat, Jingjing. Buti na lang may pangalawang plano ako. Simula ngayon, kasama ni Jiang Yu ang pamilya Shen. Si Shen Nian Dalhin mo si Anan dito. Kung magustuhan ni Anan siya, hayaang tumira ang tita. Ano? Tatay, An-an. huwag na huwag mong sasaktan si Tatay, pakawalan mo siya. Masama siyang babae. An-an, paano mo nasabi yan? Siya ang kay daddy. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang masamang babae? Kapatid ko kay Uncle Jihan, tagapagligtas. Mauuna na kayong lahat. Tungkol naman sa yaya, manatili muna kayo. Miss Sia, mauna na po kayo. Butler Lai, samahan mo muna si Auntie Jiang para makapag-adjust sa bahay. Sumunod ka sa akin. An-an, may alam ka ba? Bakit mo nasabi yun kanina? Masama siyang babae. Tatay, kainis lang yung kapatid na iyon. Natatakot akong kunin ka niya. Ayaw mo na kay An-an. Maliit na bata, paano kay iwan ni daddy? Kahit ano pa si An-an, lagi kang tatanggapin ni daddy. Gusto ito ng lahat. Tatay, ano to? Ito, smartwatch 2, sa hinaharap kong si tatay, wala sa tabi ni An-an. Kung mapahamak si Anan, magagamit niya itong relo, tumawag kay tatay. Si tatay ay darating agad para iligtas ka. Ang galing, mahal ni An-an itong relo. Sandali lang, hintayin mong makapagpahinga si Great Grandpa, tapos ipakita mo kay Great Grandpa. Great-grandfather. Bakit siya nandito ngayon? Ano man ang gawin mo, huwag gisingin ang matanda. Baka mabuking ang sikreto. Ang pagmamaneho ng mga baka ngayong araw, binigyan ni tatay si An-an ng magandang relo. Tingnan mo agad. Auntie Jiang. Nandoon ka kanina. Anong ginagawa mo? Nagtitimpla ng gamot para sa amo. Batang dalaga, ang ganda mo ngayon. Parang prinsesita. Ito ang damit na pinili ni Dad. Binigyan din ako ni Daddy ng relo. Bagay ba? Ang ganda. Pinakamaganda ang relo ng Little Miss. Dahil tulog si Great-grandpa. Si An-an, hindi na manggugulo kay Great-grandpa. Matalino ka talaga. Anen, balik na tayo. Matanda. Hindi ba't sinabi mo na kakain sa iisang mesa? Sa buhay na ito, anong problema? Nagbago na isip mo. Pumunta ako para samahan si An-an. Hindi ako para sa'yo. Bata kang pasaway, ayoko na sayo. Klolo, anong nangyayari sa'yo? May sipon ka ba? Ay, kay Lolo, tumatanda na siya. Nagkakaroon ako ng mga karamdaman. Pinag-aalala si baby Anan ko. Klolo, kailangan mong gumaling agad. Narinig mo ba? Laging wish ni An-an na gumaling ka. Ikaw, dapat inumin mo ang gamot mo ng maayos. Huwag kang laging mag-inarte. Mabuti. Nangako si kay Lolo kay An-an. Anen, kung ang kay lolo mo, uminom ulit ng gamot, hindi na siya gagaling, mamamatay na siya. Tay. Napanis ang gamot na ininom ni Klol. Uminom ka pa at mamamatay ka. Huwag magmadali magsalita ng dahan-dahan. Sabihin mo uli anong gamot ang nakakasama. Ito yung tonic na iniinom ng ninuno araw-araw. Talaga? Ninuno, tigilan mo na ang gamot na iyan. Hindi na siya gagaling. 3 taon na itong tonic na iniinom ni Lolo. Maayos naman dati yan, pero kamakailan lang, bigla na lang namutla ang mukha niya. Talaga bang may depekto ang gamot? Bumabalik na naman ang lumang sakit niya. Wala kang pakialam dyan. Ubo ng ubo, ayaw pa ring aminin. Ninuno, nagmamalasakit sa'yo si
Tatay, tuwing gabi bago matulog, sinasabi sa akin. Noong kabataan niya, si Ninuno ay napakagaling. Hindi madaling buhatin ang pamilyang Shen. Sabi pa nila, natatakot silang mapagod ka. Assistant Zhang. Suriin mo agad, may pakikipag-ugnayan kamakailan tungkol sa dieta ni Lolo, mga taong konektado sa gamot. Lalo na yung bagong yaya, sa loob ng 1 oras. Gusto ko lahat ng resulta. Dagdag pa riyan. Ipatawag si Ia Chen sa pamilyang Shen agad. Si President Shen. Alam pa palang magmalasakit ang batang yan. Ginoong Shen, ang lason sa katawan ng matanda ay hindi malalim. Ginagamit ko ang acupuncture para pasiglahin ang acupoints. Para palabasin ang lason, 1 beses sa umaga at gabi araw-araw. Ganap na gagaling pagkatapos ng 1 linggo. Dr. Chen, alagaan mo siyang mabuti. Pagtanda na ng lolo ko, hindi makayanan ng katawan niya ang stress. Dr. Chen, dapat mong gamutin ang apong lolo. Paggalang po sa inyo. Ang matanda. Tingnan sina Presidente Shen at ang binibini. Gaano sila nagmamalasakit sa iyo, makipagtulungan ka ng mabuti sa gamutan. Pansinin ang alalahanin ni Anen. Aalagaan ko ito. Pag-aalala ng iba, hindi ko yun tatanggapin. Para hindi na ako makainom ng maling gamot muli. Hindi ikaw. Papa, huwag makipagtalo kay apong lolo, ha? Kitang-kita na mahal mo si apong lolo. Kahapon tinanong ko muli si Dr. Chen, masakit ba ang acupuncture? Bakit hindi mo sinabi kay apong lolo? Papa, apong lolo, magbati na kayo. Ayaw ni An makita kayong nag-aaway. Kasalanan ko ang pagiging bata ko noon. Lagi akong sumasagot sa'yo. Mula ngayon, magiging mabuti ako, ang pinuno ng pamilyang Shen. Aalagaan din kayo at si An. Bata ka talaga. Kung kaya mo lang ayusin ugali mo. Lubos akong magpapasalamat. Ngunit para kay An, patatawarin kita sa pagkakataong ito. Salamat, Lolo. Magaling, nagbati na sina Papa at apong lolo. Mula ngayon tayo. Magandang umaga, An. Magandang umaga, tatay. Tatay, ang gwapo mo naman. Mas gwapo pa sa prinsipes. Ikaw lang talaga ang nagsasalita. Malakas na ulan noong nakaraang linggo. Hai Cheng-yi Group, si Yi Saiyu, nag-iisang anak ni Ginoong Yi Tiancheng, aksidenteng nahulog sa imburnal. Apela namin ngayon sa lahat ng kapitbahay para sa tulong. Mahal naming mga kaibigan sa TV. Ang aking asawa at ako ay mayroon lamang isang anak. Pakiusap, nakikiusap kami. Pakitulungan kaming mahanap siya. Anak ni At. Hindi ko inaasahan na aksidente ang anak niya. Tatay, kilala mo ba ang tiyan na ito? Mukha siyang malungkot. Kilala ko siya. Dati siyang nandito. Noong nasa pinakamababang yugto si tatay, tinulungan si tatay. Siya ang nagbigay pabor kay tatay. Nakakalungkot ang tiyan na ito. Si Q Hongji ay may isang anak lang. An. Gusto mo bang samahan si tatay na bisitahin ang tiyan na ito? Ang bango talaga. Ilang araw na kong di kumakain. Maliit na gusto mo. Naiintindihan niya sinasabi ko. An, anong nangyayari sa'yo? Masama ba pakiramdam mo? Okay lang ako. Gusto ko lang ibigay tong chicken leg. Sa maliit na sabi ng pagong sa akin. Gutom na ito matagal na. Anan ko, ang bait mong bata. Maliit na pagkain ka na. Ang bango, ang sarap ng amoy. Bilang kapalit, may sikreto akong sasabihin. Maliit na ano ang sikreto? May batang dati, sinadyang itinulak ng tatay, sa imburnal. Talaga? Nasaan na siya? Maliit na pwede mo ba kami dalhin para mahanap siya? Mukhang si Anan, mahilig talaga, sa lahat ng hayop magsalita ka. Papa, anak ni Tita Q, hindi pa namamatay. Mahahanap siya ni An. An, mahahanap mo ba talaga ang anak ni Q Hongji? Naman, totoo yun. Saiyu. Simula nang mawala ka, bumibisita si nanay araw-araw. Pero wala man lang balita mula sa'yo. Ngayon, sasamahan ka ni nanay para hindi ka malungkot doon sa baba. Ate Hong Q, kumalma ka. Nawala na si Saiyu. Paano ako kakalma? Tita Q, huwag kang masyadong malungkot. Buhay pa si Kuya,
Batang ito, ano ang sinabi? Ate Hong Q, pakalma ka na. Nasasaktan ng anak ko. Tay, maayos lang si An. Hindi po ibig sabihin ni Tita Q yun. Masyado lang na-excite si Tita Q. Pasensya na, Anen, hindi sadya ni Auntie. Tita, halika na, hanapin natin si Kuya. Matatakot siya pag nagtagal. Samahan mo ako. An. Sa sandaling ito, huwag ka nang magbiro ng ganyan sa tita. An. Napakalayo ng lugar na ito. Paano pa may mabubuhay dito? Kung hindi natin sila makita, paano ko aluin si Ate Q Ho? Tita Q. Nasa unahan lang si Kuya Iyon na. Sayu. Big Flower, huwag kang matakot. Ito ang ina ng bunso. Narito kami para iligtas ang bunso. Salamat sa mga nakaraang araw. Protektahan ang bunso. Oras na para umuwi ang bunso. Sayu. Mama, akala ko sa hinaharap. Hindi nakita muling makikita. Sayu, patawad. Huli na ang dating ni Nanay. Nanay, iuwi ka na ngayon. An. Bakit ka umiiyak? Dapat masaya ka. Anan, para kang munting anghel. Ano ang gagawin ko kung wala ka? Hindi na makikita ng bunso ang kanyang ina. Umuwi na tayo. Masaya si An para sa bunso. Nagkita muli ang bunso at ang ina. Tatay, paalam na sa akin si Big Flower. Hindi ito mangangagat. Tatay, tingnan mo ang cute ni Big Flower. Dapat hawakan mo rin ito. Natatakot ka ba, tatay? Hindi ko talaga magagawa. Magpakita ng takot kaya na. Sino ang natatakot? Si tatay ay hindi pa nakahawak ng asong ganito. Medyo cute naman ito. Tatay, huwag kang matakot. Ang lalaki ay minsang nagligtas kay Big Flower. Pagkatapos nitong lalaki makaranas ng panganib, si Dahua ang nagligtas sa kanya. Ganoon nakaligtas ang lalaki. Sayu, nag-alaga ako ng maliliit na hayop mula pagkabata, noong nagmaneho ako para maglibang kasama siya. Nakasagupa kami ng aso, nakahiga na sugatan sa gitna ng daan. Si Sayu ang nagligtas dito. Ngunit Anen, paano mo nalaman na nailigtas? Mama, nahulaan ng ate ko. Sa edad ng ate ko, madalas maniwala sa pantasya. Nakita niyang binabantayan ako. Ang talino niya talaga. Siguro nahulaan niya na. Kami ni Huahua, malapit na malapit. Kaming mga bata, naniniwala. Lahat ng bagay may kaluluwa. Diba, bunso? Tama po. Naghuhula lang po ako. Tama po si Kuya. Jihan, Anen, salamat sa pagligtas kay Sayu. Ang biyayang pagliligtas, tiyak na babayaran ng pamilyang Kiyu. Gayunpaman, ang pagligtas kay Sayu, pakiusap, huwag muna ipagsabi. Huwag kang mag-alala, Ate Q. Wala akong sasabihan. Ano nang kailangan? May maitutulong ba? Lumapit ka lang. Mahabang panahon na pala tayong di nagkita, malaki na ang anak mong babae. Anen, gusto ka ng tita mo, sobra. Sasanduan ka ng tita mo at iuwi, gusto mong maglaro kay kuya. CJ. Si Kuya ang dahilan ng pagpunta. Unang kaibigan. Bunso Anen. Ako si Sayuyi. Pwede mo akong tawagin Kuya Sayo. Sa susunod, maglaro tayo. Kuya Shu, alagaan mo ang iyong sarili. Paalam na. Bye-bye. An. Sabihin mo ang totoo kay Papa. Paano mo nalaman nandito si Kuya Shu? Papa, dahil naririnig ni An ang sinasabi ng maliliit na hayop. Kahit anong maliit na hayop na nakakita ng pangyayari, pupunta at magsabi kay An. Kung totoo man ang sinabi ni An o hindi, huwag ipaalam sa iba. An. Pinky promise kay Papa. Naririnig mo ang tinig ng maliliit na hayop. Pero huwag mong sasabihin sa iba. Na,
Hindi rin pwedeng sabihin. Hindi. Kahit kay great-grandpa. Hindi pa rin. Sige na nga. Ito ang tinatawag na sa ating dalawa lang. Tara na sa bahay. Uwi na tayo. Tiyahin Q. Anen, Kuya Saiyo miss na miss ka. Pwede ka bang sumama kay auntie para bisitahin si Kuya Saiyo? Tatay. Pwede po bang sumama si Ana? Pwede po ba nating puntahan si Kuya Sh? Nangangako ako na hindi magiging pasa. Naman pwede ka. Tandaan mong maging ligtas. Kung may mangyari man, tawagan mo agad si tatay. Agad akong pupunta sa'yo. Huwag kang mag-alala, Jihan, gagawin ko. Personal kong dadalhin si Anan pabalik ngayong gabi. Xuanshen, nakapunta na ako doon 3 beses ngayong linggo. Sa tuwing pupunta ako sa bahay niya, palagi akong tinataboy ni Steward Liu. Hindi ko man lang siya masilayan. Pati si Anet, bumili ako ng regalo ngayon lalo na para lumapit sa kanya. Nang makarating ako sa pintuan ng pamilyang Shen, nakita ko siyang sumasakay sa sasakyan ni MS, Kiyu. Hindi man lang ako tinapunan ng tingin. Kanina lang pinag-uusapan natin ang pagpunta ni ang babaeng Kiyu ay nasa bahay. Oo, galing iyan sa Yi Corporation, ang asawa ng general na manager. Nawala ang anak niya noong isang araw. Iyon. Yi Saiyo, totoo nga sa libro, may ganoong plot. Kung tama ang pagkakatanda ko, pinatay si Yishu ng kanyang ama, trending topic, pinatay ng sariling ama, trending topic, ginawa iyon ng ama niya para sa kerida, at ang anak sa labas. Pero kayang gawin ng lahat, ate, huwag kang mag-alala, malapit na ang magandang palabas. Hoy. Magandang araw, ako po si tagapamahala ni Mr. Yi. Mayroon ka bang balita tungkol kay Saiyo? Ibibigay ko ba? Syempre naman, hindi nawala si Saiyo. Nailigtas na siya ni Kiyu Hong. Sa ngayon nasa lumang tirahan ng pamilyang Kiyu. Mas mabuting ipaalam mo agad kay President. Huli na. Nawala na pati ang daan ng anak sa labas. Shen Yianen. Sa pagkakataong ito, si Yi Tiancheng na ang bahala sa iyo. Bantayan si Shen Jihan. Kaya ko pa bang protektahan ka? Xuanshen, may solusyon ka ba? Hintayin ang palabas. Ang munting ibon ay mabilis kumain. Masarap itong chocolate cookie. Sobrang sarap. Ang maliit na tao ay nagpakain sa akin ng cookies. Chocolate flavored pa rin. Masaya ako. Masaya akong nagustuhan mo, Birdie. Marami pa rito. Mr. Shen hashtag at YenGHI. Tingnan mo kung gaano kasando ang dalawang bata. Naisip mo na bang ayusin ang pagpapakasal nila? Emma Q, pakihinto ng kilos mo. Lies, bata pa si Anan. Si Shen Jihan na ito ay talaga namang ama na sobra ang pagmamahal. Tumakbo ka ng mabilis. Nandito na si tatay, ang nagtulak sa bata sa kanal. Masamang tatay, nagdala ng maraming tao. Darating siya na may patpat para hulihin ka. Tita Q, parating na ang masamang tit. Nagdala siya ng maraming... Si Yi Tiancheng nga siguro yan. Nakita niyang hindi ko sinagot ang tawag, kaya nagpunta pa siya rito. Saiyo, magtago ka na dali. Nasa pinto na. Malapit na ang malupit na tatay. Nasa pinto na siya agad. Kuya Shu, magtago sa ilalim ng mesa, dali. Yi Tiancheng, ilegal na pagpasok, itatawag na ako ng pulis. Tawagin ng pulis. Akala mo ba ang pulis ang bahala dito? Yi Tiancheng, tao ka pa ba? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Masama kang tao. Ikaw ang kumuha kay Kuya Sh, itinulak sa imburnal. Ano ang gusto kong gawin? Alam na alam mo sa sarili mo. Sabihin mo, saan mo itinago ang anak natin? Hindi makita, walang kwenta. Hindi mahanap kahit isang bata. Pakinggan mo, hindi ko mahanap ang anak ko ngayon. Walang makakalabas sa pintong ito. Huwag mong saktan si Anan, nandito lang ako. Aking mabuting anak, ayon, nagpakita ka rin sa wakas.
Yi Tiancheng, pera lang ba ang habol mo? Para kina Mai Shen at Yi Jia, masaya na ba kayong tatlo? Ibibigay ko sa iyo. Hihiwalayan kita. Bibigyan kita ng kalahati ng ari-arian ko. Pero pakawalan mo muna si An-An. Pakawalan mo siya. Tapos kukuha ka ng backup, di ba? Akala mo batang ako? Yi Tiancheng, alam mo ba kung kaninong anak siya? Kay Shen Jihan. Inisip mo ba, kung guguluhin mo siya ngayon, papatawarin ka ba ni Shen Jihan? Shen Jihan. Sino ang niloloko mo? Si Shen Jihan, wala pang ang kasintahan. Saan galing ang ganito kalaking bata? An-An, ayos ka lang ba? Nasaktan ba ang leg mo? Tay, ayos lang si An-An. Nakakahanga si An-An ngayon. Inutusan ni An-An ang malaking as, pinarusahan ang masasamang tao. Astig si An-An ay ang pinakaastig na bayani. Halika na. Anong ginagawa mo? Maliit namang kukulam, mukurong halimaw, sisiguraduhin kong patay ka. Paano mo ako hinawakan? Isusumbong kita sa pulis. Ay demanda mo ako. Sinadya mong saktan ang iyong anak. Nang agaw ka at nanakit, sinubukan mo ring saktan ang anak ko. Sa mga ito lang. Sa tingin mo, makakalabas ka sa istasyon. Ginoong Shen, si Yi Tiancheng ito. Tinulak si Yi Saiyo sa imbornal. Ebidensya ng CCTV. Pati ang kerida niyang si Mai Shen. Naglilipat ng mga ari-arian, mga talaan ng transaksyon sa bangko. At ang kanyang anak sa labas. At mga ID ni Yi Jiang. Yi Tiancheng. Pagsalakay na may karahasan, balak patayin si Saiyo, pati si Miss Anen. Sisiguraduhin kong mananatili ka sa kulungan, habang buhay. Kapitan Jiang, ako si Shen Zihan. May tao na kailangan ng iyong atensyon. Dalhin na yan. Ikaw, Jihan, pasensya na. Talaga pong pasensya na. Kasalanan kong hindi ko inalagaan si An-An. Tita Q, hindi ako natakot. Napaalis natin ang lahat ng masama. Magandang bagay yan. Saan nagpunta ang tuta? Kuya Shu, tara, hanapin natin ang tuta. Bigyan natin ang tuta ng malaking buto. Tatay, bakit hindi darating si Kuya Shu ngayon? Maglaro tayo kasama si An-An. Nasa istasyon ng pulis si Atik. Inaayos ang usapin ni Tiancheng. Baka wala akong oras ngayon. Isinama ko si Shu. Nakontak na ni tatay si Auntie Q. At tumawag na rin. May gagawin si Kuya Shu ngayon. Hindi siya makakapunta. Maglalaro si Daddy kay An-An ngayon. Okay ba yon? Naman, maganda iyan. Dahan-dahan lang. CJ, Tito, pwede ka bang maging tatay ko? Tito, may tinatanong ako sa iyo. Tito, hindi ka ba sasang-ayon? Mayroon akong magandang nanay. Pumayag ka na maging tatay ko. Ang nanay ko, siya ang asawa mo na ngayon. hindi. Ito ang tatay ko. Hindi na niya ulitin. Tatay na ng iba ngayon. Si An-An lang ang gusto ko. Maging anak ko. Ek, maghanap ka ng iba na maging tatay mo. Tito, napakabait ko po. Kung maging tatay kita, makikipaglaro ako sa kapatid ko at aayusin ko ang buhok niya. Magkukwento ako sa kapatid ko. Maglalaro ng Barbie sa kapatid ko. Maaari ko ring ibahagi ang koleksyon ko ng magagandang Barbie sa kanya. Lahat para sa kapatid ko. Ang tapang ng batang ito. Ang gwapo naman niya. Wala akong lakas ng loob lumapit sa kanya. Nakahanap pa siya ng tatay para sa nanay. Ang ganda ng taste niya. Di ba? Duo-duo. Hindi iyan tama. Alam mo, masyado kang advance. Nanay, nakita kong walang singsing sa tito. Siguro'y walang asawa si tito. Bunso, sobrang lamang ng nanay ko. Siya ang pinakalamang sa mundo. Ang pinakamagandang nanay. Gusto mo ang nanay ko. Pasensya na po, sir. Naging mapagmalaki ang anak ko. Mahilig sa ganda ang anak ko. Doktor ang tatay niya. Dahil sa kabutihan. Namatay siya sa pagligtas ng kapitbahay. Nakita niya ang gwapong tito. At gusto niyang tanungin siya kung gusto niyang maging tatay. Nakakaawa, di ba? Magpalaki ng bata mag-isa hanggang ganito ang edad. Talagang kahanga-hanga. Yakapin ko ang maliit. Humanap ka ng iba para maging tatay mo. Tatay, gusto kong kumain ng ice cream. Sige na. Bibilhan ka ni tatay. Maging mabuti ka at dito ka lang. Huwag kang gagalagala ha. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi ako mawawala. Mabait ako.
Nadulas ang An-an. Nay, napatumba ko ang kapatid ko. An-an. Nasaktan ka ba nung bumagsak ka? Tay, huwag kang mag-alala. Okay lang si An-an. 8. Huwag mo akong pisili. Masakit talaga. Ate, bakit mo ako sinisisi? Aksidente lang akong nasagi ka. Gusto ko lang tulungan kang tumayo. Kung aksidente kitang nasaktan, kasalanan ko. Pero di mo ako pwedeng pagbibintangan. Tama yan. Tingnan mo itong bata. Anong klaseng salita yan? Siya, mukhang puro sakardisat lang. Inaakusahan ako ng nanay at kapatid. Kapatid, kung magsinungaling ka, hahaba ilong mo. Mga mabubuti kayong bata, huwag magsinungaling. Aksidente mo, nasagi ang iyong ate. Nung tinutulungan mo siyang tumayo, nang aksidente mo siyang nasaktan, dapat humingi ka rin ng tawad, bilisin mo. Pasensya na, kapatid, aksidente lang akong nasagi ka, hindi ko sinasadyang saktan ka. Kalmado ang nanay na ito, at napakabait. Ang anak niya'y mabait at cute. Baka nga hindi sinasadya, ganun na nga. Hindi nila sinasadya, hayaan mo na, mga bata lang. Hindi sinasadya. Tay, hindi ako nagsinungaling. Talagang pinisil ako ni ate. Siyempre naniniwala si tatay kay An-an. Maliit. Nasaktan mo ang anak ko, hindi ka pa humihingi ng tawad. Nay, namimiss ko si tatay. Sana nandito si tatay. Tiyak kakampihan ako ni tatay. Tama ba? Mahal din ba ako ni tatay? Si tatay ay nahihirapan. Sobrang sakit ba? Jihan. Anong nangyari? Tingnan mong mabuti, iyong malaki at iyong maliit ang iyong haharapin mamaya. Huwag mo akong bibiguin. Mukha siyang mahal. Dahil sa dami ng tanod, natatakot ako. Tagumpay, ikaw ang kay Shencorp, asawa ng presidente. Bigo, laging maaasahan ang siya. Mas mabuti pa ito kaysa sa iyong kasalukuyang kalagayan. Mas mabuti pa ba ang reputasyong pumatay ng asawa? Huwag kang mag-alala. Kahit mabaygo ako, bibigyan pa rin kita ng pera para mabuhay kang panatag. Gagawin mo ba o hindi? Kung magtatagumpay siya, maging asawa ni Shen Jihan. Hindi ba tayo ang legacy kay Shen Jihan? Lalo bang mawawalan ng koneksyon? Huwag kang mag-alala. Hindi siya magtatagumpay. Sa orihinal na libro, determinado si Wu Shen na mag-asawa ng mayaman. Akala niya ang asawang si Xiao Li ay mayaman. Nagplano siyang pakasalan ito, pero kalaunan na pagtanto ko, si Xiao Li Wei ay ordinaryong doktor lang. Sapat lang ang sahod niya sa buwan ng gastusin. Ayaw itong tanggapin ni Wu Shen. Nagbalak siyang patayin ang sariling asawa, pero may bangungot siya gabi-gabi. Ang taong may masamang balak, ngunit duwag, madali siyang kontrolin. An-an. Sabihin mo kay dad, saan kanya kinurot? Pasensya na. Hindi sinasadya ni Tito. Ginoo, paano mo nagawa yan? Hindi niya sinasadya. Pagkabangga ng mga bata, ay normal lang. Bakit mo tinulak ang anak ko? Kunin agad ang key footage ng tindahan. Ay, Mama, takot ako. Mama, umuwi na tayo. Sige, uwi na tayo. Sino nagsabing pwede kang umalis? Huwag mong isiping magaling ka dahil lang sa pera, hindi ka espesyal. Jihan. Kalimutan na lang natin ito, siguro ang batang iyon, nang tulungan si An-an. Aksidente lang ang lakas, mga bata lang talaga, malambot na balat. Hoy Kapitan, may nambubuli kay Duo-Duo dito. Nang pumanaw ang tatay ni Duo-Duo, si Duo-Duo ay 3 taon lang. Naghirap akong mabuti para palakihin si Duo-Duo. Dapat mo kaming ipagtanggol. Hihintayin mo lang. Tatay ng kapatid na iyan, nakakaawa naman. Hindi nakakaawa ang tatay ko. Bayani ang tatay ko. Napatay ang tiyo. Siyempre, trahedya iyon. Nagsalba ng tao ang tiyo. Maaari siyang tumakas, nawala ng malay ang tiyo at pagkatapos ay nasunog hanggang mamatay. Tatay, totoo ang sinasabi ni An-an.
Ito. Paano niya nalaman? Paano nalaman ni Shen Lianen ang tungkol dito? Nakalimutan ko ba ang mahalagang bahagi ng libro? Maliit na kapatid, saan mo narinig yan? Kilala mo ba ang asawa ko? Maaari mo bang sabihin, sino ang nakapinsala sa asawa ko? Tita, ikaw ang nagpawalang malay sa... Bakit mo tinatanong sa akin ngayon? Anen, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan nang walang ingat. Inaakusahan mo ng mali ang inosenteng tao. Hindi ako nagsasalita ng walang kwenta. Kanina lang, ang maliit na pag... Sinabi ang lahat. Sinabi niya sa akin ang lahat. Sinabi rin ang maliit na pag... Ang tiyan na ito ay kasama. Nandito siya para sadyang kalabanin si Tata. Kailangan kong pag-isipan mabuti ang orihinal na libro. Lahat ng impormasyon tungkol kay Shen Lianen, naaalala ko sa orihinal na libro. Anong kalokohan ang Anong pinagsasabi mo? Ako, si Shen Zihan, hindi nananakit babae. Ngunit ang nanunupil kay Anan, hindi ko sila titigilan. Tito Jihan, kailangan pa nating imbestigahan. Paano kung si Anan lang ang nagsisinungaling? Kung gayon, ati, maling akusahan ang inosente. Jihan, tama si Xuanshen. Ang bagay na ito, kung hindi maayos ang paghawak, magdudulot ito ng problema sa pamilyang Shen. Malaking problema. Sabi nitong maliit na babae, kung totoo man. Nakakakilabot isipin, talagang hindi inaasahan. Ngunit ang maliit na batang babaeng iyon, paano niya nalaman? Tingnan mo ang linaw ng mata niya, malinis ang puso ng mga bata, nakakakita sila ng bagay na hindi makita ng mga matatanda. Siguro totoo lahat ng sinabi. Itay. Hindi nagsisinungaling si Andy. Pagkatiwalaan mo si Andy. Noong nakaraan, sigurado rin si Andy. Sa huli, nandoon niya sa imburnal. Nakita ang anak ni Ate, mukhang si Anan, talagang nakakapag-usap sa maliliit na hayop. Siyempre naniniwala si Itay. Ginang Xiao. Kapitan Lee, tulungan niyo ako. Tito Lee, may nanakit sa akin at kay Mommy. Ginang Xiao, huwag kang mag-alala, poprotektahan kita. Sino ang nanakit sa kanila? Isang biyuda at ang kanyang ulilang anak. Lumapit na ka. Sino ang umapis sa kanila? Isang biyuda at ang kanyang ulilang anak. Pumakbang ka na ngayon. Jihan, anong ginagawa mo dito? Tio Lee. Ito ay isang alitan sa pagitan ko at nila. Paano nasakal ang bata ng ganito? Itinumba ng kanyang anak si Anan. At sinadya pang kurutan si Anan ko, ang anak ni Shen Zihan. Hindi ito maaaring palampasin. Ang sama ng loob na ito, kahit hindi ka dumating ngayon, gagamitin ko pa rin ang sarili kong paraan upang imbestigahan ng lubusan. Dagdag pa, ang babaeng ito ay suspect sa pagpatay. Lubos na kaduda-duda ang pagkamatay ng kanyang asawa. Imposible, namatay si Xiao Xiao sa sunog upang tulungan kaming iligtas ang mga tao sa halagang kapalit ng kanyang buhay. Sa mga taon mula nang ikasal si Xiao Xiao, bagamat madalas marinig ng mga kapitbahay, ang mag-asawa ay nag-away. Ngunit hindi nito nararapat ang ganitong kalupitan upang patayin ang sarili niyang asawa. Kapitan, ipinagmamayabang niya ang kanyang yaman. At inaapi kami ng mga ulila at byuda. Higit pa, nagkakalat siya ng masasamang sabi. Nandito na si Dad. Tio Lee. Nasa bahay ni Lola Xiao ang ebidensya. Sa kwarto kung saan dati natutulog si kasamang Xiao, mayroong cellphone. Hindi alam ni Lola kung paano ito gamitin. Ngunit muli, dahil ito ay gamit ng kanyang bunsong anak, hindi niya ito matiis na itapon. Gusto kong ibigay sa aking manugang. Ngunit dahil sa kanyang pagiging makakalimutin, patuloy niyang nakakalimutan itong ibigay. Kapag nahanap mo na ang telepono, ang katotohanan ay mabubunyag. Talagang walang silbi, hindi makatapat kay Shen Jihan. Kailangang maghanap ng ibang paraan. Magpadala agad ng tao sa bahay ni kasamang Xiao Liwei upang hanapin ang cellphone na ginamit ni kasamang Xiao noong buhay pa siya. Ipadala ang mahalagang dokumento sa loob. Ipadala lahat. Ikaw nakasuklam-suklam na nilalang ang pagkamatay ni Xiao. Sige, simulan mo. Shen Jihan, ako ang lumapit sa'yo. Mga babaeng nasa paligid mo ang may pakana. Sila ang nagsulsul.
Isang araw, mangyayari rin sa'yo, tulad ng asawa kong Salari, namatay sa kamay ng isang babae. Magsialis na kayo, huwag guluhin ng ayos sa amusement park. Buti na lang nandito ka ngayon, kung hindi pa nahuhuli ang babaeng ito, nagpapayabang gamit ang pensayon. Sinisira ang pangalan ni Xiao Xiao. Walang anuman, Tito Lee. Sarili niya ang may gawa, siya rin ang nagpahamak. Napakaganda ng batang ito. Ang tagal mong nawala, laki na ng anak mo. Kumusta po, Tito? Kumusta, Anen? Marami akong ginagawa ngayon. Pumunta ka sa bahay ko susunod, ha? Paalam na po, Tito. Paalam. Kung wala na tayong usapan, uuwi muna ako kasama ni Xuanshen. Tatay, ang masamang ali kanina, dala ito nitong masamang ate. Anen, baka nagkakamali ka. Paano ko siya madala? Papalapit kay Tito Jihan. Saan napunta ang kung hindi nakatanong na sana ako? Jihan, may hindi pagkakaunawaan si Anen sa amin. Hindi ko alam bakit ganoon ang sinabi ni Anen, pero hindi gagawin ni Xuanshen ang bagay na yan. Tapos na ang usapang ito, walang silbi ituloy pa. An, gutom ka na ba? Tatay, makakain na ba tayo? Isang baka. Dadalhin kita kumain sa labas, masarap na steak. Jihan. Sa susunod na Sabado, kaarawan ng anak ni General Shi. Lahat ay pupunta, kasama ang mga anak. Pagdating ng araw, maaari mong isama si An, makipaglaro sa kapwa bata. Pupunta ako, isasama ko si Anen, maglaro tayo, para hindi na magalit si Anen sa akin ng sobra. Jihan, isasama mo ba si An? Kailangan natin siyang isama, magpakita sa harap ng lahat. Para walang gulo kay An sa labas, mula sa mga bastos na posibleng umaway. CJ, isasama ko si An sa susunod na linggo. Shen Nianen, pupunta ako sa birthday. Naghahanda ng malaking regalo para sa'yo. An. Gusto malaman ni tatay, paano mo agad nalaman na napatay ang tiyo? Ang pagong ang nagsabi sa akin. Tatay, hindi ka pa rin naniniwala. Nagsasalita ang mga hayop. Akala mo'y nagsisinungaling si An. Sabihin mo kay tatay ang totoo. Paano mo nalaman nandito si Kuya Shu? Tatay, kasi naririnig ni An ang sinasabi ng mga hayop. Ano mang hayop na may nakita ay sasabihin kay An. An, ayos ka lang ba? Nasugatan ba ang leg mo? Tatay, ayos lang si An. Ang galing-galing ni An ngayon. Si An ang nag-utos sa tuta. Pinarusahan ang masama. Paano yun nangyari? Si tatay lang. Gusto ko lang malaman, ano na naman ang sinasabi ng tuta? Tatay, sabi ng tuta, yung nawala sa jewelry shop dati, kasing laki ng itlog ng kalapat, diamond ring. Sa likod lang nito, sa sulok na iyon. Talagang mayroon nga, singsing na kasing laki ng itlog. Naghihinala na ako dati, ngayon matutukoy na, naiintindihan niya ba ni Ana, hayop na nagsasalita? Tatay, nandyan na tayo agad. Ibigay natin kay tiyo na pulis. Tatay, akala mo ba'y isa akong halimaw? Ayaw mo na ba sa akin? Paano yun nangyari? Kahit ano paman, si An ay palaging sa tatay, munting mahal. Tatay, ang buhok ng gwapo ay kulay asul. Ang bago, ang mga mata ng bata. Bakit kamukha siya ng aking ate? Chong, muntik na kong mamatay doon. Yung poging blue-haired na dulas. Kuya na blue ang buhok. Okay ka lang?
Pamilyar at kaaya-aya ang batang ito. Salamat, munting kaibigan. Okay lang si kuya. An. Pinagtimpla ni Daddy ng steak. Umuwi na tayo para sa hapunan. Ikaw si President Shen ng Xingyao Group. Daddy, hindi ka ba single? Kailan pa? Nagkaanak ka ng malaki? Kailan pa ako nagkaanak? Kailangan ko pa bang mag-report sa'yo? Hindi mo kailangang mag-report. Nahihiwagaan lang ako kung itong bata ba ay tunay na ang biyolohikal mong anak kahit na ikaw ay brand endorser ng aking kapatid. Pero kung nagtatraffic ka ng bata, lalabanan kita hanggang kamatayan. Huwag kang matakot, munting mahal. Sabihin mo sa akin, kuya, sino siya? Siya ang aking daddy. Kung ganoon, nasaan ang iyong nanay? Si daddy lang ang kailangan ko. Mabait sa akin si daddy. Siya ang pinakamagaling na daddy sa buong mundo. Totoo ngang tatay niya. Mahirap paniwalaan. Si Shen Jihan na matapang ang mukha. Paano nila napalaki? Ang kaakit-akit anak? Kuya na blue ang buhok. Ang astig ng skateboard. Pwede mo ba akong turuan? Siyempre naman. Kuya na blue ang buhok. Yung buhok mo parang blueberry. Ang interesante. Gusto ba ni An na magpa-picture sa Blueberry? Gusto. Sige. Daddy. Sa tingin ni An, ang astig ng blue-haired guy. Pwede ba tayong magpa-picture? Hindi, kakakilala nyo lang. At gusto mo nang magpa-picture sa anak ko. Anong balak mo ba talaga? Kasi, siya ang panganay kong ate. Siya ang pangalawang kuya ko. Award-winning actor na si Go Senador Cheng. Nag-endorso ang kuya ko ng produkto ninyo. Mga produkto ng kumpanya ninyo. Inisip ko lang, si Anan ay medyo kamukha ng aking yumaong kapatid. Kaya gusto kong magpa-picture bilang alaala. Kaya ikaw pala, ang anak ng pamilya Gu sa Jin City. Ikaw at ang kapatid mong si Gu Sencheng ay magkaiba talaga. Gusto ni An ng picture. Okay na, Itzen. CJ, ang hiling ng mahal kong anak. Siyempre, dapat kong tuparin. Tara na. Faye, bakit ka biglang nawala sa isang kisap mata? Ang tagal kitang hinahanap. Huwag mo akong sundan ng walang direksyon. Umuwi ka muna at magpahinga. Gusto kong mas madalas kitang kasama, paglilibang mag-isa. Ito si Faye. Anak ko, mabait ka ha? Ano? Pinaghirapan kong umakyat sa pamilyang Go sa Maynila. Meron palang anak na babae si Gufeya. Hoy, kung magsalita ka pa ng kalokohan, pupunitin ko yung bibig mo. Nagbibiro lang ako. Ito ang Xingyao Grupo, anak ni Direktor Shen. Sab mo dati gusto mo rin tayong magkaanak, isang anak na ganito kakyo. Ano sa palagay mo? Faye, nagliligaw ka ba sa akin? Gusto ko rin ng mga anak na babae. Pagkatapos nating ikasal, gusto kong magkaanak kasama ka. Bago ako lumabas, sinikap kong itago ang mga bakas. Eto batang ito, palaging titig ng titig sa akin. May nakita ka ba? Tay. Gustong-gusto ko po ang ate na ito. Nag-anak kasama ibang lalaki. Sabi ng gagamba sa katawan ng ate, pumayag si ate kanina na magkaanak kasama ibang tiyuhin. Pero ngayon sinasabi niya, gusto niyang magkaanak kasama yung buhok na asul na kuya. Tay, may nasabi po bang mali si An? Kuya at ate, mukhang parehong galit. Ayaw po ba ni kuya kay ate? Pagkakaroon ng anak kasama iba. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Kalokohan ba ito? Alam mo ang totoo sa puso mo. Binatang Gyu, isinasaalang-alang ko ang kapatid mo, si Gu Sencheng, at ng aking Xingyao Grupo, mahabang pakikipagtulungan, kaya bibigyan kita ng payo. Ang bagay na ito, mas mainam mong imbestigahan ng mabuti. Anak ko, hindi naninirang puri. Tara na, An. Nakalilibot lang ang mga mata mo. Mukhang hindi ka natural. Mukhang tama nga si Anan. Nagsisinungaling ka talaga sa akin. Hahanapin ko ba? O ikaw na ang aami? Kung malaman ko na nagsinungaling ka sa akin, ang pamilya mong Leo, baka malugi dahil sa'yo. Kung ikaw na ang aami, bilasan mong umalis dito. Huwag na huwag kang magpapakita sa akin. Hindi ko rin pahihirapan ng pamilya mo. Faye, huwag mo akong sasaktan. Nalulungkot lang ako. Nagsasaya lang ako. Faye, mapapatawad mo ba? Hindi ka pa rin nagsasabi ng totoo?
Kadiri. Hoy, pare, huwag ka nang makialam simula ngayon. Tingnan mo ang pinili mo para sa akin, kasintahan. Tapos na ang mga kabutihan mo. Ano ngayon? Ang ibig kong sabihin, huwag mong sisihin sarili mo dahil bulag din ako. Nagkaroon ako ng panahon na nagka-feelings talaga ako sa kanya. Nasa labas pa ako para sa promo. Wala lang. Ibaba ko na to. Anong hindi malaking bagay? Ang panghabang buhay na kaligayahan ng kapatid mo, halos masira. At hindi malaking bagay para sa'yo? Ibaba ko na ang tawag. Teka lang. Nasa mall ako kanina. Nakasalubong ko si Jishen ng Xingyao Group. May anak na siya. Ang ganda ng anak niya. Lalo na ang mga mata niya. Parang kamukha ni ate. Alam ko, miss na miss mo si ate. Pero, huwag kang maging paranoid araw-araw. Nakikita lahat bilang si ate. Maghanap ka ng matinong gagawin. Huwag, maging kaina-hinala araw-araw. Maghanap ka ng mapapakinabang. Siya ang tatay ko. Masaya na si An basta may tatay siya. Ang bait-bait ng tatay ko sa akin. Siya ang pinakamagaling na tatay sa buong mundo. Ito ang panganay kong kapatid na babae. Ito ang pangalawa kong kuya. Si Gu Senador Cheng, aktor na may parangal. Naiisip ko lang, mukhang kamukha ni An, ang yumaong kapatid ko. Kaya gusto kong kumuha ng litrato, bilang alaala. Simula ngayon, magpadala ng ilang tao, imbestigahan ang background ni An at ang mga tunay niyang magulang. Ginoong Shen, ayaw mo na atang pasagutan ng bata? Kung hindi mo kailangan ng mga tenga mo, ibigay mo na. Saang tenga mo narinig ang sinabi ko na ayoko nang palakihin si An? Sa sinabi ng anak ng Gu family kanina, nagising ako doon. Ngayon, ako ay naging hindi na mapaghiwalay kay An. Paano kung isang araw, may lumampas talaga sa linya? Bigla silang dumating sa pintuan at sinabing sila ang tunay na magulang ni An at gusto nilang kunin si An. Kailangan kong kumilos agad. Hawakan ang kapalaran. Hanapin ang tunay na magulang ni An. Kapag natuklasan, iniwan siya ng mga ito. Hindi ko sila palalampasin. Pero kung ang bata ay aksidenteng nawala, hindi sumuko ang pamilya. Kasalanan ko ang pagiging madaldal ko. Gagawin ko agad ito. Halika, An. Pupunta na si tatay para dalhin ka sa birthday party ni At Sha Yuking. Paalam, lolo sa tuhod. Paalem, Anan. Paalem. Maligayang kaarawan. Iyon, bakit hawak kamay ni Prez? Shen, ang batang babae, luma na ang balita mo. Anak iyan ni Presidente Shen. May anak na si Presidente Shen. Hindi ko narinig yan. Gusto mo? Sino ang ina ng bata? Inampon siya. Ang batang iyan, swerte niya. Inampon ni Ginoong Shen. Ano to? Alam ko na, bakit dadalo si Prez? Shen, sa birthday party ng bata, may anak pala siya. Makatwiran. Talaga naman. Ginoong Shen, bihirang bisita talaga. Pero salamat pa rin kay An. Siya siguro si Anan. Ang cute niya talaga. Hello, Tio Shai. Hello, mabutit masunurin. At Yuki. Maligayang kaarawan. Salamat, kapatid. Gusto ko ang regalo mo. Si Ann na ito, nagnakaw ng atensyon agad. Dapat ako ang bida ngayon. Sige na, binigyan ka na ng pamilyang siya, ng bagong pagkakakilanlan. Ikaw ngayon ay si Ji Zhao, bagong lipat mula Longcheng patungong Haicheng, at asawa niya, si Ginang Zhao. Kumilos ka ng mas kapanipaniwala. Pagkatapos ng tagumpay, di malilimutan ng pamilyang siya ang iyong mga ambag. Naiintindihan ko, miss. Ang anak ko, dumaan ang ina sa maraming pagsubok. Naghahanap mula dragon hanggang ocean. Nahanap ka na niya. Anong ginagawa mo? Dumaan ang ina sa maraming paghihirap. Sa wakas, nakita ka. Tatay. Sino itong tiya? Bakit niya sinasabing siya ang nanay ko? Kung ano-ano lang sinasabi niyan, An, huwag kang makinig. Natakot mo ang anak ko. Presidente Shen, patawarin po ninyo ako. Kami, ang mag-asawa, sa wakas nahanap ang aming nawawalang biological na anak. Hindi ko mapigil ang maantig. Paano ito nangyari? Ginoong Shen, hindi ba't umaasa sa impluensya ng pamilya para direktang kunin ang anak ng iba at palakihin bilang anak?
Hindi ba nila sinabing adoption iyon? Anong nangyayari ngayon? Dumating na ang tunay na magulang. And kidnap ba ang bata? Ang kapal naman nila. Manika ni Jishen. Silang dalawa ay mga bagong investor mula Haicheng, Ginoo at Ginang Zhao. Wala akong pakialam kung sino sila. Walang makakakuha mula kay Shen Zihan ng anak ko mula sa akin. Lahat, ito tumatol ng tama. Ang presidente ng Xingyao Group, mataas na pinigilan ang sariling magulang mula makapiling muli ang anak. Ginang. Tingnan kung gaano kahusay inaalagaan ng Presidente Shen. Sa bagay na ito, may maling pagkakaintindi. Tama, Direktor Shen. Paulit-ulit mong sinasabi. Ano ang ebidensya? Direktor Shen, tingnan mo, ito ang litrato ni Xiaoguai noon, 1 taong gulang. Isang lumang litrato na malabo ang mukha. Gusto mo lang kunin ang anak ni Shen Zihan. Huwag kang mangarap. Mga tanot. Jihan, napakahusay. Mahalaga ang bagay na ito. Maaaring hindi angkop ang ganitong paraan. Jihan, marami tayong bisita dito. Kung pilit nating pipigilan ang opinyon, maaari itong pumalat sa huli. Hindi maganda ang reputasyon ninyo at ni Anne. Mas mabuting pumasok at pag-usapan natin ito ng malinaw. Tatay, gusto ni Ana na umuwi. Ayaw ni Ana na tumira pa rito. Ginoong Shen. Sa bagay na ito, huwag hayaang ang bata masangkot dito. An-an. Tatay ngayon, may gagawin. Ipapasamahin ko si Uncle Shi na isama ka. Maglaro ka kasama si Ate Yuking, ha? Ayaw na ba ni Daddy kay An-an? Gusto ba ni Daddy si An-an na sumama si An-an sa kanila? An-an, huwag kang mag-alala. Hindi kailanman, huwag kang mag-alala, An-an. An-an, tiwala kay tatay. Presidente Shai. Hindi ako makaalis muna, sayo na yan. Huwag mag-alala, Presidente Shen. Ipapasama ko si Yuking na isama si Anan. Talagang magaling si Yuking ko mag-alaga. Talagang maasahan. Tara na, An-an. Dito. Ginoong Shen. Maraming salamat sa oras na ito sa pag-aalaga kay Xiaoguai. 3 henerasyon, isa lang lalaki. Sa sali na ito, si Xiaoguai na lang. Ang batang ito, umasa silang magpapatuloy ang linya. Ganyan talaga ang puso ng mga magulang saan man. Pagkatapos mawala si Xiaoguai, hindi kami nagpalipas ng gabi, matulog ng mahimbing. Salamat sa langit, nakita si Xiaoguai dito ngayon. Kung sabihin mong nga, hindi ako naniniwala, si An-an nga ang anak ko. Ginoong Shen, kung hindi ka naniniwala, kami, ang mag-asawa, maaaring tanungin si Xiaoguai. Magpapagsusuri tayo ng pagiging ama. Sige na nga, kung ang resulta ng pagsusuri ay nagsasabing kayo ni An-an ay hindi magkadugo, ang presyo nito di mo mababayaran. Jihan, sa dami ng tao rito ngayon, hindi mo pa rin alam, ano ang sasabihin tungkol sa pinagmulan ni Anan. Anong chismis ang kakalat? Kailangang gawin ang pagsusuri na ito. Kung hindi, saan man si Anan sa hinaharap, paghuhusgahan siya ng iba. Ang pamilya siya namin, ay may pribadong ospital, malapit lang dito. Bakit hindi ipakuha sina tagapangasiwa Zhang at ako, ang mga halimbawa? Pero kung ang pagsusuri sa pagiging ama ay totoo ngang si Anan ay anak na nila, ako. Ginoong Shen. Ako, si Old Zhao. Bagaman sa Haicheng, maliit ang impluensya. Ngunit sa Longcheng, ang aming pamilya Zhao ay kilala rin. Gagamitin natin. Hayaan nating magsalita ang siyentipikong katotohanan. Nananawagan kami ng pagsusuri ng pagiging ama. Kung hindi, tatawagin natin ang pulis. Okay ba? Masarap ba ito? Malinaw na birthday ko to, pero buong oras kasama niya si Dad. Nakakainis na Anan. Yuking, nimabita kami ng ilang kaibigan, at pati na rin si Anan, para sumali sa garden, para maglaro ng tago-taguan. Ayokong makipaglaro sa Anan na yun. Pagkalabas pa lang niya, nakuha lahat ang atensyon ko. Birthday ko dapat ito. Ako dapat ang sentro ng atensyon. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita mamaya. Isipin mo lang, kung matalo si Anan, hindi ba't magpapatingkad sa talino mo? Nasa bahay mo naman ito, alam mo ang ruta ng mabuti, para talunin siya, walang kahirap-hirap.
Pwede mo pa siyang dalhin sa mapanganib na lugar. Hayaan mo siyang umiyak ng malakas sa harap ng lahat, mapahiya kahit minsan. Xuanshen, ang talino mo talaga. Pupuntahan ko na siya ngayon. Munting si Anen, tayong mga iilan. Punta tayo sa garden ng Saba. Maglaro tayo ng tago-taguan. Talagang kahanga-hanga si Shi Yuking. Ang munting kontrabida sa orihinal na libro. Sa kaunting pagunjok lang, nahulog ka agad sa bitag ko. Sana matagumpay mong maakit si Shen Lianen. Sa susunod na kwarto, bahay ng manyak na yon. Shen Lianen. Ang maliit na regalo na ito, at yung malaki kanina, sana tanggapin mo pareho ng may ngiti. Tayong mga iilan. Hindi. Ayaw maglaro ni An sa masasamang babae. Munting si An, birthday ko ngayon. Pagbigyan mo na ako, ha? Pero, Ako ang taya, kayo ang magtago. Okay na ba ito? Sige na, munting si An, miss na kita. Laruin natin to ng sabay. sige na nga. 100999897. Sabi ni Mama at Papa noon, ang butas na ito ay papunta sa susunod na kwarto, kung saan nakatira ang kakaibang tiyo, na nagsabing huwag lumapit ng walang dahilan. Munting si Anen, may maliit na butas dito, mag-crawl ka sa loob at magtago, pangako, walang makakahanap sayo. Pero masyadong madilim ang butas. Medyo natatakot si An. Huwag kang matakot, nagtago ako sa tabi ng rocket, hahanapin kita mamaya, tapos na ang oras. Hahanapin ko na ang mga kapatid na Anen, hahanapin ka na ni Siya Kexuan. Dalian mo at magtago sa loob. Kumusta? Jihan, kailangan mong maging handa sa isip. Ginoong Shen, mapapatunayan na ito sa wakas. Si Xiaoguai ay kaugnay ko sa dugo. Biological mo na ba siyang anak? Pakayagan niyo po si Xiaoguai umalis. Pauwiin siya sa Longcheng kasama ako. Panahon nang kilalanin niya ang tunay niyang lahi. Gusto ko lang sanang ilayo si Anan. Noong pinakakailangan niya mga magulang. Nasaan ka noon? Naiintindihan mo ba yon nang makilala ko si Anan? Gaano karaming hirap ang dinanas niya? Ilang sugat ang nasa katawan niya? Ginoong Shen, kami, ang mag-asawa. Hinahanap namin araw-araw ang anak, hindi tumigil. Mula nang mawala si Xiaoguai, nagpapatakbo kami ng negosyo sa buong bansa para sa araw na, maging sa ibang mga lungsod, muli siyang makilala. Ginoong Shen, mahabag po kayo sa abang kaluluwa, puso ng isang ina. Paano kung isugal ko ba ang buong yaman ko? Wala akong pakialam sa maliliit na halaga. Hindi pwede. Si An ang buhay ko, walang hahawak sa kanya. Dahil si Presidente Shen ay hindi sangayon sa amin. Hilingin namin kay Presidente Shen na hayaan si Xiaoguai na pumili. Tingnan kung gusto niyang manatili sa pamilya ninyong Shen o kung gusto niyang bumalik sa mga biyolohikal niyang magulang. Ginoong Shen, nawawala si An. An, lumabas ka agad. Huwag mo akong takutin, Daddy. Manager Shen, huwag ka munang magpanik. Maghanap tayo kada lugar. Huwag kang magpanik. Si An ang buhay ko. Nakulong na siya ngayon. Paano ako hindi magpapanik? Tatay, Yuking, maglaro ka ng maayos sa iyong kapatid. Bakit lahat kayo nandito na? Hindi pa nakikita si Anen. base sa lahat kayo, atensyon nyo sa kanya, kahit sa kaarawan ko pa, lahat naging kanya. Mr. Shen, titingnan ko ang video ng surveillance mula dito.
Siya'y hayang babalaan kita. Kung pati isang hibla ni An ay mawala, ang ating kolaborasyon matitigil agad. Mr. Chen. Ang dana ito'y patungo sa kabilang kwarto. Nasa bahay na niya si Anan ngayon. Walang oras na masasayang. Tayo na. Pumunta na kayo't maghanap. Tara na. Hihihi. Huwag mong saktan. Patawad, patawad. Huwag kayong mag-away. Huwag mong saktan, President Shen. Ginoong Shen, nanginginig ang munting mahal namin. Pinatakot mo ang munting mahal namin. Tatay, huwag mong saktan. An, huwag kang matakot. Si Daddy ay. Huwag kang matakot. Umiyak ka kung gusto mong umiyak. Patawad, tatay. Nagkamali si An. Napag-alala ni An si tatay. Natatakot si An. Pinatay ng masamang tito ang as. Gusto ring patayin ng masamang tito si An. Hindi kasalanan ni tatay. Alam ni tatay. Hindi ko napigilan ng maayos ang sarili. Magpakabait ka. Mas magiging maingat si tatay sa hinaharap. Ayos ka na ba? Papapatayin kita. Tatay. Narinig ko sabi ng doktor, okay ka na ngayon. Dahil okay ka na, buksan mo mata mo tingnan si An. Gusto ni An ng malusob na Ayaw ni An kay tatay. Nakahiga sa kama, ini-injection araw-araw. Nangako si tatay. Lalaki ka ng ligtas sa piling ko. Huwag mong sirain ang pangako. Huwag kang umalis. Gusto ka ni An. Kapag tatay ni An. Pag tinawag mo siyang di mo na pagsisihan habang buhay. Mula ngayon, ako lang ang magiging tatay mo. CJ, dapat mangako rin si Daddy kay An. Nakasama ni An habang lumalaki. Wala nang pagtalon sa bangi. Di pwedeng iwan si An mag-isa. CJ, pangako sa'yo. 100 taon, di magbabago. Tatay. Sabi mo pangalan ko ay Shen An. Ibig sabihin, laging iniisip si An. Lagi kitang maalala at mamimiss, tatay. Tatay, gising ka na po agad. An, mula ngayon, pangalan natin tatay at anak isulat sa iisang rehistro ng pamilya. Tingnan mo. Pinangalanan kang Shen An ni tatay. Ibig sabihin, laging tatandaan ni tatay si An. Tatay, ano ang rehistro ng pamilya? Ang ibig sabihin ng rehistro, tingnan mo, ay parehong nakasulat ang pangalan natin sa iisang kwaderno, legal na kinikilala, anak kita, walang makakailan nito. Ako si Shen An. Si tatay si Shen Zihan. Pareho tayong apelidong Shen. Si tatay kay An, ang pinakamagaling na Tama si Anan, ako ang tatay ni Anan. Si An ay kay Daddy, mahal kong natatangi. Maging mabait ka, An. Tatay, sabi ng doktor, dapat mas maglakad ako. Makakatulong iyon para mas mabilis gumaling. Sa panahong ito, salamat, Anan, sa pag-alaga kay tatay. Kaya pala siya mabilis gumaling. Tatay, masakit pa rin ba tiyan mo dyan? Kita mo, matagal nang hindi sumasakit ang tiyan ni tatay. Pero, simula ngayon ang tiyan ni tatay. Lagi na mayroon nito. Pangit na bulet dito. Pero hindi ito pangit kay tatay. Si tatay ito, para protektahan si Anan, medalya mula sa paglaban sa mga pasaway. Ginoong Shen, dumating sina President Zhao at Mrs. Zhao. Ang anak ko. Huwag kang magkunwari, baka mabuking ka.
Ginoong Shen. Ngayon, naparito kami ng asawa ko. Gusto lang naming iuwi si Xiaoguai sa Longcheng. Ika-80 kaarawan ni nanay. Gusto niyang makita ang apo niya. Tatay. An-an, huwag kang sumama sa tito at tita. Mahal, si nanay ito. Noong isang buwan sa Shihiya, nagkita na tayo dati. Itong mga araw, kinakausap ako ni tatay. Alam ni An-an kung sino ka. Pero, ayaw ni An-an na umalis kay tatay. Zhao, nakita niyo rin. Ayaw ni An-an pumunta sa bahay niyo. Nasabi mo na dati, hayaan si An-an na magdesisyon. Kaya ngayon, dapat respetuhin niyo ang desisyon niya. Pero An-an, kahit pa anak natin siya, matagal naming hinanap. Dati hindi namin siya mahanap, pero ngayong nahanap ko na. Paano ko pa ipagwawalang bahala ito? Si An-an at sila ay magkadugo. Hinahanap nila si An-an, ginagastos ang yaman at lahat. Hindi ko maaaring dahil sa akin, hindi ko magagawa kung wala si An-an. Piliting kunin ang anak ng iba. Kawawa ang matandang iyon. Gusto lang makapiling ang apo. An-an. Respetado ni tatay ang desisyon mo. Gusto mo bang sumama sa kanila? Xiaoguai, miss na kayo ni nanay at tatay. Miss ka rin ni Lola. Umuwi ka sa nanay at tatay. Tingnan mo si Lola. Hindi maintindihan ni An-an ito. Umakyat si An-an sa taas, magtanong kay Kamatagat. Sina President Zhao at Emra Zhao. Uwi na tayo ngayon. Kung ganoon, aalis na kami. Umalis na kayo. Ang galing talaga ni Xuanshen sa sunod-sunod na galaw. Nabulaga si Shen Jihan. Wala siyang nagawang laban. Basta ngayong gabi, matagumpay na mahikayat si Shen Jihan at mapaalis si Anen. Tiyak na makukuha ko. Ang mana ni Shen Jihan malapit na sa akin. Jihan. Alam ko, naiinis ka ba sa mga problema sa pamilya? Nagtimpla ako ng pampakalmang sabaw. Napakabait mo. Maraming nangyari sa bahay kamakailan. Nalason si Lolo, nagka-aksidente si Anan. Nasugatan din ako ng kutsilyo. Ang presyo ng stock ng grupo ay patuloy na naimpluwensyahan ng opinyon ng publiko at patuloy na bumababa. Nalasan ang matanda. Sa huli, kasalanan ko rin. Ako ang nagrekomenda kay Jiang Yu sa pamilyang Shen. Sino ang mag-aakalang si Jiang Yu? Paano siya naging ganyan kasama? Gayunpaman, kinalaunan, may nagayos sa kanya. Ituring mo itong paliwanag ko sa iyo. Gayunpaman, simula nang dumating si Anen, tila hindi ito mapayapa. Ano ang gusto mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, si General Manager Zhao at si Ginang Zhao, gusto palaging iuwi si Anen, ngayong maraming nangyari sa pamilyang Shen. At may sakit ka pa, baka dapat iwan muna si Anen doon, ibalik siya sa pamilyang Zhao. Hindi maaari. Hindi ko siya iiwan. Jihan, nasa problema ka na. Kung may mangyari kay Anen at mapukumuli ang atensyon ng may masamang intensyon, baka mapahamak siya. Mas mabuti nang hayaan muna si Anen, maglakbay siya pabalik sa Longcheng kasama sina Ji at Ginang Zhao. Hintayin mo munang matapos ang mga ito. Pagkatapos, ibalik si Anen. Maliban kung si Anan mismo ang magsabi, kung hindi ko papayagan na umalis si Anan. Papa. Opo. Nasumama kina Tiyo. An-an. Anong sabi mo? Sabi ko. Gusto kong sumama kay Tito Zhao at kay Tita Zhao. An-an. Ikaw pala, batang pasaway, nakikinig ka pala. Okay lang sa akin yan. An-an. Ayaw mo na ba sa tatay mo? Hindi ganoon. Tatay. Anong nangyayari sa bahay nitong mga araw ay sobra na. Ang pananatili ni An-an dito. Makakaabala lang kay tatay. Bakit si Anan nagiging abala kay tatay? Si An-an ay paborito ni Daddy. Tatay. Mauuna na ako.
Kasama sina tita at tip bumalik at tingnan. Hintayin si daddy na ayusin ang usapin sa pamilya. Babalik si An-An. Bigyan mo si daddy ng 1 linggo. Pagkatapos ng 1 linggo, pupunta mismo si daddy sa Longchen para sunduin ka. Huwag kang mag-alala, tatay. Araw-araw si An-An tatawag kay ta. Tito at tita, saan tayo pupunta? Siyempre, dadalhin ka namin pa. Pangulo ng Haicheng Xingyao Group, Shen Jihan. Kalahating buwan na ang nakalipas, habang inililigtas ang kanyang ampot, siya'y sinaksak ng isang tambay. Bumagsak ang presyo ng stock ng Xingyao Group. Makakalampas kaya tayo ng ligtas sa krisis na ito. Kuya, malulugi na ba ang pamilya Shen? Nalugi na ang pamilya Shen. Anong kinalaman mo doon? Hindi pwede yan. Sasabihin ko sa'yo. Gusto na gusto ko, yung anak niyang sunod sa Nyeren. Kung talagang malulugi ang pamilya Shen, anong mangyayari sa maliit na batang ito? Kaninong bata ka naman nililigawan ngayon? Wala, yung sinabi ko sa'yo sa telepono nung isang araw, yung may mga mata, parang kay ate. Ano sa palagay mo? Ginagamit mo na naman ang AI para manggulo. Kuya, wala akong kasalanan. Ito talaga yung bata. Ang maliit na batang si Anan. Wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. Itong maliit na batang ito, talagang kamukha ni ate nung bata pa siya. Medyo magkamukha. Tama ba? Kung totoo ang sinabi mo kanina, at hindi ka nanloloko sa akin, kailangan na nating umalis ngayon din. Pumunta sa Haicheng. Itong babaeng ito. Baka may iniwang anak noong panahong iyon. Sa mundong ito. Ilang larawan lang. Ano nang mapapatunayan nila? Ginoong Shen. Anan. Si Anan ay maaaring kapatid ko, ang tanging laman at dugong natitira sa mundo. Ikaw mismo nagsabing posible. Sa ganitong paraan, maaari akong magpadane test kasama si An-An. Pero sa ngayon, gusto ko lang masilayan si An-An. Mapanatag ka. Talagang hindi ako nandito para makipagagawan sa'yo kay An-An. Gusto ko lang makita, ano na ang itsura niya ngayon. Kaninang umaga, si An-An ay kinuha na ng kanyang tunay na magulang 1 linggo pa bago ako makakabalik. Ano? Paano mo pinalampas si Anan na sumama sa isang estranghero? May DNA test report bilang ebidensya. Dapat bang hindi magtiwala sa siyensya at bulag na maniwala sa iyong mga paratang? Ginoong Shen. Usapang kaligtasan ito. Pwede ko bang makita ang report na iyon? Assistant Zhang, pumunta ka sa silid-aralan sa itaas. Kunin mo ang report para tuluyan na silang sumuko. Sige. Ginoong Shen. Ito, ang report na ito. Peke ang report na ito. Napaka-peke. Ito pong report dito, ang report number at testing method, ay hindi sumusunod sa alituntunin. At higit pa rito, walang selyo ng forensic certification. Biglaan lang lahat ng nangyari. Puno ang isip ko sa pag-isip kaya na hindi ako makapaniwala na hindi ko napansin ang simpleng pagkakamaling ito. Anong nangyayari dito? Ginoong Shen, nang gabing iyon, sumasakit ang tiyan ko. Nawala ako ng sandali. Malamang noong panahong iyon, napalitan ito. Ang ospital na gumawa ng appraisal na ito, tiyak may problema. Ayun na. Naiwan ni Ann ang relo niya sa bahay. Ipunin ang lahat. Sumama kayo sa pamilya Xia. Tatay.
Bakit ka nabubuntong hininga? Malungkot ka ba? Hindi malungkot si tatay. Nag-isip lang si tatay. Napakabait ni siya noon. Bakit ngayon, nagkaganyan na ba siya? Tatay, sabi ni Lola Birdie. Ang masamang babae ay hindi iyong tumulong sa'yo noon. Ano ang sinasabi mo? Tatay, sinabi sa akin ni Lola Birdie, ang ate na tumulong sa ay may sakit at mamamatay na. Kailangan ng maraming pera para mailigtas siya. Binigyan kanya ng custard buns. Nagdala rin ng giant bee. Ang masamang babae sa pamilyang siya. Ninakaw ang kwintas ng ate. Nagpanggap na tagapagligtas. Tatay, sabi ni Lola Birdie, mamamatay na rin daw ito. Tapos na ang misyon nito. Huwag kang mamatay, Lola Birdie. Tatay, nakakaawa ang ating iyo. Tulungan natin siya agad. An-an, huwag kang mag-alala. Nagpadala na si tatay ng mga tao para hanapin siya. Presidente Shen. Ang mag-asawang Liho at Lin Aifang ay nahuli na ng pulisya. Ngayon, tumakas si Jiang Yu sa ibang bansa. Patuloy ang pagtugis ng pulisya. Ang tunay kong tagapagligtas, kumusta na ang kalagayan ni Ouyang Ze? Ayon sa utos ninyo, nag-imbita kami ng mga nangungunang eksperto para gamutin ang kanyang sakit. Naniniwala akong gagaling siya kagad. Tipunin ang grupo. Nagpanggap na tagapagligtas ko si Xia Jing. At nilinlang ako tungkol dito. Shen Jihan, ako. Sa totoo lang, mayroon pa ako nararamdaman para sa iyo. Nangangamba lang ako na, hindi ka totoo sa akin, kaya naman naniwala ako sa sinabi ni Xuanshen. Ipinangako ko sa kanya na gawin ito, dahil natatakot akong iwan mo ako. Hindi mo ba ako masyadong gusto? Paano mo ito nagawa sa akin? Sino ang nagbigay sa'yo ng ilusyon na yan? Tapang mo. Paano mo nagawang magpangga ang aking tagapagligtas? Hindi. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko alam. Hindi mo masabi. Dahil ang nagligtas sa akin ay hindi kailanman ikaw. Nais kong bayaran ang kabutihan. Bibigyan kita ng anumang hilingin mo. Kung gusto mo ng pera, bibigyan kita. Kung gusto mo ng proyekto, bibigyan kita. Lahat dahil sa iyong mga salita, kahit mamatay pa ako. Ang kinahinatnan. Ihagis siya dito, at hayaang harapin ang sarili. Kasabay nito, walang tigil na supilin ang pamilyang Xia. Sa loob ng 3 araw, gusto kong ang pamilyang Xia ay ganap na masira. Opo. Shen Jihan. Hindi mo ito pwedeng gawin. Ano ang dapat gawin ni Xuanshen? Pumunta na sa istasyon ng pulis sina mama at papa para sa pagtatanong. Ang aming mga ari-arian, naka-freeze lahat. Sa tingin nyo, ano ang dapat gawin para makabawi, Xuanshen? Shen Lianen, wala ka namang sinasabay lang sa swerte ng bida sa nobela. Kung hindi, hindi mo ako matatalo. Huwag kang mag-alala, ate. Dati, napataas ko ang antas ng kasaganaan ng pamilya. Ngayon, kaya ko rin, hindi ka lang tamang panahon. Xuanshen, talaga namang biyaya ka sa aming pamilyang Xia. Nandito ka, magtiwala kayo sa aming pamilyang Xia. Malapit na nating maibalik ang dating kaluwalhatian. Sino ka? Paano mo nagawang pumasok dito? Ang kapal ng mukha mo. Nagtatangkang isadlaksa. Pamangkin ni Gu Feiyang. Pamangkit. Ang pamangkin kong si An-an. Halos itulak sa bangin ng isang ipinadala mo.
Paano namin ito palalampasin? Hoy, kapatid. Ginawa ko na ang sinabi mo. Sige, tapos na ito. Panahon na para tayo ay hanapin si An-An. Maligayang kaarawan sa iyo. Lolo, naway kasing lawak ng dagat silangan. Naway ang iyong buhay ay kasing tayog ng bundok timog. Ang matanda, nagpapagaling ka pa rin. Kaya dito na lang tayo magdiwang sa iyong kaarawan. Kapag magaling ka na, babawi ako sa iyo sa susunod na taon. Magdaraos ng malaking selebrasyon. Jigo, hindi ka pwedeng pumasok basta. Jigo, ikaw, hindi ka pwedeng pumasok. Hindi ka pwedeng basta pumasok. Kapatid na asul ang buhok. Anong ginagawa mo rito? Nabalitaan naming handaan ni Lolo. Nagbigay pugay sina Senador Cheng at Fei Yang. Pumunta kami ng walang paanyaya. Sana'y di magalit si President Shen. Ang kapatid kong panganay ay si Gumingshan. Matalino siya at mahusay sa pag-aaral. Nag-aral sa Peking University sa edad na 18. Siya ay isang natatangi, eksperto sa zoology. Minsan, para masubaybayan ng hayop, maaaring ilang buwan siyang wala sa bahay. Lagi siyang nasa ilang. Ito. 7 taon na ang nakalipas. Sinabi lang niya sa akin, nabuntis siya bigla. Mula noon, nawala na ang lahat ng komunikasyon. Ji-Shen. Salamat sa pagligtas kay Anen. Sabihin mo ang iyong mga kondisyon. Ano man ito, kaya ng pamilya namin go. Tama. Ang kondisyon ko ay, umalis ka sa bahay ko. Halika na, Kuya Jihan. Pag-usapan natin to ng maayos. Kung aamin ka o hindi. Lahat tayo ay pamilya ni Anen. Mas marami ang magmahal kay Anen, mas mabuti. Hindi ito masama. Hindi kami makikipagagawan sa anak mo. Anen ang anak mo. Sa ganitong paraan, Kuya Jihan, kailangan mo ba ng anak na lalaki? Gusto kong maging anak mo. Sa ganito, para manatili ako sa tabi ni Anen, di ba? Sumuko ka na lang agad. Huwag ka nang magmatigas, o hindi mo na makikita si Anen. Anen. Tatay. Nanaginip si An-An at takot na takot siya. Huwag kang matakot, nandito si tata. Mga kuya, bakit nandito pa kayo? Hindi ba kayo uwi? Anen, huwag kang matakot. Mula ngayon, ako at ang kapatid na asul ang buhok ay parehong poprotekta sa'yo. Pero, sapat na ang proteksyon ni tatay. Tatay. Sige na, patulugin mo na si An-An. Hintayin mo muna siyang makatulog. Tapos pwede ka nang umalis ng tahimik, ha? Sige na nga. Umakyat na tayo para matulog. Aalis si tatay pagtulog ni An-An. Magandang hapon, mga kuya. Magandang hapon, Anen. Bakit ka pa nandito? Nakatulog na si Anen. Ginoong Shen, hindi mo planong makasama si Anen? May maipapaliwanag ka? Wala namang ipapaliwanag. Hindi ito patas. Anen ang anak ng ate ko. Paano mo siya inaangkin mag-isa? Ginoong Shen. Gusto ko ring makasama si Anen. Matalino siyang bata, pero ngayong araw, baka nga naramdaman na niya, may napansin na siya, kahit ano pa man, dagdag isang taong magmahal sa kanya, hindi naman masama yan. Ano sa tingin mo? Huli na talaga ngayon. Kakausapin ko ulit si Anan bukas. Ipaliwanag ang relasyon mo. Mabuti. Kung gayon, bukas na. Anen, buksan mo muna ang bintana, may malaking nangyari na. Anen. Nasa ibaba lang ako, may narinig ako tungkol sa iyo. Yung 2 lalaki na dumating ngayon ay mga tito mo. Yung kuya na may bughaw na buhok at sila. Oo, sila nga. Alam mo ba kung ano ang tito? Ang ibig sabihin, ang tito ay kuya ng nanay mo o nakababatang kapatid. Alam ko. Sa Pear Blossom Village kung saan ako nakatira, may isang bata na may tito. Lagi siyang mayabang kapag may nang asar sa kanya.
Mayabang niyang sinabi, tawagin mo siyang tito, bugbugin ang mga nangaapi sa kanya. Anen, hindi ka iniwan. Ang mga tito mo, hindi nila alam na umiiral ka. Ang nanay mo, hindi niya sinadyang iwan ka. Anen. Galit na galit ang tatay mo. Sinermonan niya ang mga tito mo. Kapatid na ibong maliit, pwede ka bang lumipad sa kwarto ni tatay? At damayan siya para sa akin. Anen. Huwag kang malungkot. Ikaw ang pinakamahusay. Sundin mo lang ang puso mo. Pupunta ka ba sa trabaho ngayon? Pwede mo ba akong isama? Pangako, hindi ako gagawa ng gulo kay Papa. Kuya Fia ngayong araw, hindi ka ba pupunta para turuan kang mag-skateboard? Ayaw mo na bang mag-skateboard? Bigla na lang ayoko na. Papa, tanungin si Kuya Fia at si Kuya Senching na umuwi. Ayokong makita sila. May alam ka ba? Papa, handa ka na ba na isama ako sa iba? Ayaw mo na ba sa akin? Sino nagsabing ayoko sa'yo? Natatakot si Papa na ayaw mo na sa akin. Halika agad, kilalanin mo ang dalawang kuya mo. Ayoko makita, ayoko makita. Kung makita mo si Papa, ayaw mo na sa akin. Hindi takot si Ana, nandito si Papa. Si Tito yung ito. An-an. Ito naman, siya ang pangalawang tito mo. Ito naman ang iyong tito. Alam ba ni An-an, ano ang ibig sabihin ng tito? Magkakaroon si An-an ng tito sa hinaharap. Makakasama sila ni Papa. Mamahalin ka pa rin nila. Noong hindi ka pa sigurado kung pamilya tayo, ang Tito Fiang mo, gusto kita talaga. Ang Tito Senching mo, nang makita ang litrato, nakilala kita agad. Sabi nila, ikaw at ang nanay mo noong bata, halos magkamukha talaga. An-an. Ikaw at ang nanay mo. Nagkahiwalay dahil sa espesyal na dahilan. At saka, An-an. Hindi ka anak na hindi gusto. Kasapi ka ng pamilyang Gunami, kayamanan. Halika, Anan. Mula ito sa tito, piniling Pampa kapayapaan para sa'yo. Inukitan pa nila ng salitang An-an. Naway magbigay ng ligtas na kapayapaan, ligtas at maayos. Tama nga. Anan, ang skateboard na ito'y gawa ng tito. Papa. Dati si Ann, hindi isang anak na iniwan ng iba. Si Ann ay isang mahal na kayamanan. Pagbati, Anen, si An-an sa hinaharap. Ngayon, marami ka ng kapamilya. Kumusta, Tito? Kumusta, Anan? Kumusta, Tito Dos? Maging mabuti, Anan. Halika, tutulungan ka ni Tito sa pendant na pangkaligtasan. Salamat, Tito. Kumusta? Gusto mo bang makita ang nanay mo? Binilhan ka ng album ng litrato. CJ. Daddy, pwede manood? Naman. An-an, huwag kang mag-alala. Si Daddy ay palaging, ama mo pa rin. Ang bagay na ito, hindi magbabago. Tama. Sa hinaharap, sina Daddy at mga tito. Magbabantay sina Daddy at mga tito. Pangalawang tito. Hindi ba to ako? Hindi ikaw yan. Nanay ni Anan nung bata pa. Ang totoong nanay, kamukhang kamukha ko. Si nanay ba, tulad ni An-an, mahilig sa maliliit na hayop? Oo. Ang nanay ni Anan, nagpakain pa ng anak ng leon, ng sariwang gatas. Minsan inampon niya ang namamatay na anak ng leon, pinalaki at inalagaan, pinabalik sa kanyang kawan. Ang galing naman ni nanay. Si An-an sa hinaharap ay magiging isa ring kasing galing ng nanay. Magaling na si An-an ngayon.
Magkikita pa ba ako kay nanay muli? Oo, tiyak. Hanggat lumaki si Ana na malusog at masaya, tiyak na makakapiling ko si Nanay. Kaya. Umalis lang si nanay sa mahabang biyahe. Hindi ako iniwan ni nanay, di ba? Tama. Umalis ang nanay mo sa mahabang biyahe. Isang araw babalik siya. Oo naman. Laulio. Tingnan mo to. Ang saya nitong eksena. Opo, mahal na Ginoo. Gusto kong ipakilala ang dalawa. Sige na. Hindi ko alam kung si Anan. Gusto kong ipakilala kay Apo. Sino ang mga ipapakilala? Ito ang pangalawang tito ni An-An. Alam mo ba ang ibig sabihin ng tito? Hindi alam ni Apo. Sasabihin ni Anang kay Apo. Ano ang ibig sabihin? Ang tito ay